Mga kabayan, matapos magsampah ng iba't ibang kaso sa Office of the Ombudsman ang grupo ni Father Flaviano Villanueva laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte, bumiwelta na si BP Sara at sinabing taktika lang ito ng administrasyon ni PBBM para pagtakpan o ilihis ang isyu sa maanumalyang flood control project na hanggang sa ngayon ay wala pa ring nahuhuli at napapakulong na big piece o yung pinaka-mastermind. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, dapat maging mapagmatsyag ang publiko at ituon ng atensyon sa tunay na isyu ng bansa at ito nga ay ang mapanagot ang mga nasa likod ng malaking usapin sa maanumalyang flood control project. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. And as I said, I thank you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Dahil isa lang naman ako lang yung muka ng Office of the Vice President. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si Atty. Harry Roque, ang dating legal advisor at spokesperson ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Roque, para di umano ay i-brainwash ang taong bayan kung saan ay ipinaparating nito na hindi titigil ang kanyang administrasyon sa paghahanap ng mga akusado para mapanagot sa ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayon pa kay Roque, nagamit lang si Sara Diskaya at iba pang maliliit na opisyal ng DPWH sa isyu ng korupsyon. Pero kung tutuusin ay hindi nila kayang gawin ang magnakaw sa gobyerno kung wala silang koneksyon sa mga matataas na opisyal ng gobyerno at isa na nga dito si Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ngayon, pakikinggan mo ang Marcos Jr. Wow, pakukulong ko si Diskaya. Si Diskaya, yan ay naging instrumento lamang ng mga politiko para mapera yung pondo na nakalaan sa flood control. Kung wala namang mga politiko na nasa likod ng mga pagnanakaw sa taong bayan, wala rin magiging papel ang mga kontrista gaya ni Diskaya. Di ko sinasabi na wala silang pananagutan. Meron talagang pananagutan, no? Pero kung hindi din dahil sa kanilang mga sinisiwalat, hindi natin malalaman kung sino talaga ang tunay na mastermind sa likod ng pagnanakaw sa bayan. Ganyan din nga yung kaso ni Zaldico, no? Kung hindi nagsalita si Zaldico, wala pa talaga tayong pruweba ng pananagutan ay ang pananagutan ay talagang umaabot sa ulo sa presidente mismo. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.